Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mukong. Taong 1960. Abuyog, Leyte. Sa isang liblib na lugar sa Abuyog, naninirahan ang pamilya ni Mukong. Milya-milya ang layo nila noon sa baryo at sa lugar na yon, 2 bahay lamang ang nakatayo. Isa rito ay yung bahay ng lolo't lola niya, tapos yung sa kanila. Mula pagkabata, sanay na talaga sila sa payapang kapaligiran. Sa sobrang tahimik nga ng kanilang lugar, tanging mga ibon at ibang mga hayop lang ang gumagawa ng ingay. Ayon pa kay Mukong na ang hindi niya makakalimutan sa lugar na yan ay yung ginagawa nila tuwing tanghali ng kanyang mga kapatid. Kapag masyado nang mainit sa loob ng bahay nila, nagagawan sila sa lilim ng puno kung saan naroon ang nag-iisa nilang duyan. Minsan siyang nakahiga doon, pero madalas yung bunsong kapatid nila dahil sinasamahan yon ng kanilang ina. Simple at payakman ang paningin ng iba sa buhay nila. Masaya naman sila sa ganon dahil yung kalayaang natatamasa nila hindi kayang bayaran ng pera. Ayon kay Mukong na magtatrabaho sila kung kailan nila gusto at magpapahinga sila hanggang sa manawa sila. Kahit ganon ang kanilang buhay, di naman sila nakakaramdam ng kakapusan pagdating sa pagkain. Sa lawa kasi ng kanilang lupain, isang buong araw lang nilang pagtanim, sapat na ang magiging bunga nito para sa kalahating taon nilang konsumo. Maliban pa rito, marami ring alagang hayop ang mga magulang nila, kagaya ng pato, manok at baboy. May mga pinapagala rin silang kambing sa kanilang lupa na siya namang kinukuha nila kapag may okasyon o gusto lang nilang kumain ng karne. Dagdag pa niya na, ang tanging trabaho lang nila sa lugar na yan ay maglibot sa kanilang lupain tuwing 5:00 ng madaling araw at 4:00 ng hapon. Kaya naman nila ito ginagawa ay upang masigurong walang nagnanakaw sa kanilang mga pinaghihirapan. Bagaman malayo sila sa baryo, ilang beses na rin silang nakaranas na dayuhin ng masasamang loob. Dahil sa ganoong pangyayari, natutunan nilang maging bihilante. Binigyan na din sila ng armas ng kanilang ama nang sa gayoy sa oras ng panganib, makakatuwang sila nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pamumuhay, nanatiling normal naman ang mga ganap nila sa buhay hanggang sa dumating ang puntong bumisita sa lugar nila ang panganay na kapatid ng kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Royo. Kahit wala silang kaide-ideya kung bakit yun napabisita, mainit nila yung tinanggap. Sa loob ng ilang araw nitong paninirahan sa kanilang tahanan, pilit naman yung kinausap ng tatay niya ukol sa rason nito kung bakit yung naglakbay ng malayo, makita lamang sila. Noong una, itinago pa ng tiyuhin niya ang totoo nitong dahilan, pero hindi naglaon, napilitan din yung umamin. Ayon sa tiyuhin niya, may tinatakasan lang yon kaya ito nagtago sa kanila. Nangako rin yung hindi magtatagal, kaya wala naman silang nagawa kundi patuloyin ito. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya, hindi siya matutuntun sa lugar na yon, kaya wala itong dapat ipag-alala. Mariin din itong inilahad, kaya sila nitong protektahan sa oras na hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Dahil sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi hayaan yon. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, di yun kayang tiisin ng tatay niya, lalo pat tunay niya itong kadugo.
Ilang araw pa ang dumaan. Imbis na mag-alala, mas pinili nilang paghandaan ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Yung kwento kasi ng tsuhin niya, sapat na noon para maalarma sila. Bagaman hindi ito direktang narinig ni Mukong, patago naman itong ipinaliwanag ng tatay niya nang sa gayoy hindi gaanong maalarma ang mga kapatid niyang sumunod sa kanya. Base sa kwento nito, may mga mersenaryong naghahanap sa kanyang tsuhin para dukutin ito at patayin. Nalaman din nilang ilang buwan na yung nagtatago at kung saang-saang lupalop na yun tumungo para lamang tumakas. Ayon pa sa kanyang ama, na sa estado nito, hindi malabong matuntun sila ng mga kaaway ng kanyang kapatid. Subalit sa kabila nito, inabisuhan pa rin siya nitong kumalma, lalo pat marami silang paraan para kaharapin ang kanilang mga kalaban. Lingid kasi sa kaalaman ng mga taong nakakakilala sa kanila, veteranong sundalo ang kanyang ama. Maaga lang itong nagretiro, gawa ng hindi nito nagustuhan ang batas at pamamaraan ng mga politiko. Paulit-ulit din itong sinasabi sa kanila, hindi sulit ang buhay kung isasakripisyo mo ito sa mga taong wala namang pakinabang sa lipunan. Dagdag pa nito na, matagal na panahon na ring hindi siya nakakahawak ng armas, kung kaya't para sa kanya, isa yung magandang pagkakataon para masubok muli ang kanyang abilidad. Anak, hanggat wala bang nangyayari, abisuhan mo na ang nanay mo ukol dito. Yung mga kapatid mo, dalhin mo na sa kubo. Sigurado kung hindi sila magagalaw doon, kaya kahit matuntun man tayo rito, ligtas sila. Seryosong wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Mukong ang sinabi nito, agad naman niyang naalala ang kubo nilang nasa taas ng bundok. Tagong-tago ang pagkakatayo sa kubong yon, kaya naman nasisiguro niya na hindi yun mapapansin ng kalaban ng kanyang tsuhin. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, pagbalik naman niya sa bahay nila, nadatnan niya ang kanyang ina na masayang tumatambay sa gilid ng kanilang bahay. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung binalaan ukol sa sinabi ng kanyang ama. Noong una nagtalo pa sila, pero kalaunay naniwala na rin ito. Bago sumapit ang takip silim noong mismong araw na yon, kasalukuyan nang naglalakad si Mukong at ang kanyang mga kapatid patungo sa itaas ng bundok. Tahimik at mabilis ang kanilang mga kilos, gawa ng bawat isa sa mga ito alam na ang totoong nangyayari sa kanila. Pagpatak naman ng 6:00 ng hapon, narating nila ang gitnang parte ng bundok kung saan naroon ang kanilang tahanan. Napakadilim na papaikot ng kubo, pero di nila yun ininda. Pagbukas naman nila ng pinto, agad naman nilang sinindihan ng gasera habang pinagmamasdan nila ang buong paligid. Siyempre, bago pumasok doon ang nanay niya, siniyasat niya muna kung merong napadpad na ahas. Mapanganib kasi ang mga banakon sa kanila dahil nagkalat lang yon kung saan-saan. Nang mapansin naman ni Mukong na walang ahas sa loob, dali-dali naman siyang bumalik para kausapin ang kanyang ina ukol sa gagawin ng mga ito. Nay, hapon-hapon magrarasyon ako dito sa inyo. Sa gabi ho, huwag kayong magsindi ng gasera sa labas. Tsaka kahit anong klase ng liwanag, bawal. Basta nay, ang sabi ni Itay, ano't ano man ang inyong maririnig sa ibabaw, huwag niyo itong pagtutuunan ng pansin. Bungad na wika ni Mukong sa kanyang ina. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yan. Sabay lakad papasok.
Pagsilay naman niyang nakapasok na rin ang kanyang mga kapatid, agad naman niyang binagtas ang daan pababa na ang tanging giya lamang ay ang liwanag na nagmumula sa buwan. Sa totoo lang, mapanganib ang lugar na yon, pero para kay Mukong, hindi na yon dapat pag-isipan pa. Bukod kasi sa sanay na siya roong pumunta, alam na rin niya ang mga lugar na hindi niya dapat puntahan. Sa pagdating naman niya sa paanan ng bundok, akmang tatakbo na siya patungo sa kanilang pamamahay nang marinig niyang sumigaw ng malakas yung tiyuhin niya. Napakahaba ng boses na binitawan nito na parang malapit na yung mamatay. Siyempre, dala ng pagkagulat, hindi na muna siya lumapit. Ang ginawa niya, dumaan siya sa talahiban patungo sa likurang bahagi ng bahay nila. Sa maniwala kayo o hindi, habang papalapit na doon si Mukong, nasipat niya ang tiyuhin niyang nakatayo sa bakuran tapos nakatingala sa buwan. Nakabukas din ang mga kamay nito, tapos yung bunganga nito nakanganga. Nataon din noong wala pa doon ang tatay niya, kaya kitang-kita niya talaga kung ano ang nangyari sa kanyang tiyuhin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na lumabas ng bahay ang tatay niya. Paulit-ulit na tinatanong ang kapatid nito ukol sa nangyari. Pagrinig naman ng tiyuhin niya sa naging tanong nito, bigla naman yung sumigaw dito ng, "Lumapit ka! Bilis! Saluhin mo ang ilalabas ng bibig ko! Alagaan mo ito dahil dinaanan ko ang lahat ng hirap. Makuha lamang ang bagay na ito." Nang marinig naman yon ng tatay niya, panay pa ang ginawa nitong pagtatanong, pero hindi na yon pinakinggan ng kanyang tiyuhin. Maya-maya pa, nang magkaharap na itong dalawa, kitang-kita ni Mukong ang biglaan nitong paghahalikan. Sa malayo, masisipat mong naghahalikan ng dalawa, pero kapag pinagmasdan mo ng maigi, mapapansin mong may kinakain yung tatay niya na nagmumula sa loob ng bunganga nito. Hindi naglaon, pag-atras naman ito ng bahagya, doon niya nakita ang pagsabay ng dila ng tiyuhin niya. Hindi siya sigurado, pero maaaring isa yun sa pangunahing dahilan kung bakit yon na maalam. Segundo lang din ang naging pagitan sa pag-atras ng kanyang ama at sa pagbagsak nito sa lupa. Alam ni Mukong, doon na magtatapos ang lahat, pero nung akmang lalapit siya, nasipat niyang dahan-dahang nagkukulay dugo ang mata ng ama niya. Nagsimula na rin yung mag-angil na parabang isa itong asong nababaliw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla naman yung umalulong ng napakalakas na halos ikabingina ng kanyang tenga. Pagtigil ng kanyang ama, tiningnan nito ang labi ng tiyuhin niya habang marahan yung doong lumalapit. Pagtayo naman ito sa harapan ng labi, doon na nito inumpisahan ang karumal-dumal nitong balak. Ayon kay Mukong, kinain ng kanyang ama ang labi ng tiyuhin niya na parabang isang masarap na delikasiya. Malasahayop rin ang pagmuya nito, dahilan para kumalat sa buo niyang katawan ang dugong nagmumula rito. Halos tumagal din ng isang oras ang pagkain doon ng tatay niya, kung saan maingat nitong piningas ang bawat lamang nakadikit sa buto. Hindi pa yun nakontento, biniyak pa nito ang ulo ng tiyuhin niya, sabay sipsip sa nagtatagong utak doon. Baka malito kayo. Sinimula ng tatay niya ang pagkain sa tiyuhin niya mula sa labi hanggang kainin na nito ang buong labi. Sa totoo lang, pinuno, hindi lang yon ang nakakagulat sa ginawa ng kanyang ama. Isipin niyo na lang, malaki yung tiyuhin niya, pero nagawa nitong maubos ang laman nito. Pagkaraan nga ng isang oras,
kalansay na lamang ang natira rito. Matapos ang mga pangyayari, imbis na lapitan ng kanyang ama, pinili niyang kumaripas ng takbo pabalik sa bundok kung saan naroon ang nanay niya. Bilang binatilyo, ibinulgar niya ang lahat dito at kahit isang detalye wala siyang itinago. Nagsilbi man yung isang malaking palaisipan sa kanyang mga kapatid. Para sa kanya, siguradong sigurado siya sa kanyang mga nakita. Pagkabahagi naman niya sa mga detalyeng yon, minabuti naman ng kanyang ina na ipagpabukas na lamang ang pagbaba. Naniniwala kasi ito na kung totoo man ang kanyang nakita, paniguradong bertud ng kung anong lahi ng aswang ang naipasa doon ng tiyuhin niya. Wala nang lunas ang ganoong sakit dahil bukal sa loob yung tinanggap ng kanyang ama. Kung pipiliin nila itong ilabas sa kanyang sistema ang bertud, paniguradong hahantong lang yon sa kanyang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng kanyang ina ang tungkol sa haka-haka nito sa namatay niyang tiyuhin. Malakas kasi ang kutob nitong may itinatago yon, gawa ng magmula noong nanirahan ito sa kanilang lugar. Lahat ng mga santo sa kanilang altar, gabi-gabi nitong pinapatalikod. Alam niya ring yon ang nagtago ng nawawala nilang krus nang sa hindi malamang dahilan. Babala din ng kanyang ina sa kanila na hanggat maaari iwasan na muna nilang kumprontahin ito, lalo pat maaaring hindi nito kontrolado ang bertud na namumugaran sa kanyang katawan. Matapos namang marinig nila Mukong ang sinabi nito, imbis na matutulog sila noon sa kanilang mga silid, dikit-dikit silang nahiga sa sala. Maliit man yun tapos siksikan, mas mainam ng doong magpahinga, sa takot na baka bumisita sa kalaliman ng gabi ang kanilang ama. Kahit hindi sila nag-aalala ukol sa maaari nitong gawin sa kanila, syempre nagdodoble ingat lang din ang kanilang pamilya, lalo pat bertud ng aswang ang sumakop sa katawan nito. Kung nataon ding mahina-hina ang tatay niya, paniguradong hindi na sila nito maaalala pa. Malalim na ang gabi. Tahimik na rin ang buong paligid. Lahat ng kanyang mga kapatid nagpapahinga na, ngunit siya tahimik na nagmamasid sa bubong ng kubo, pilit na sinasariwa ang mga pangyayaring nasaksihan niya. Sa pagtungtong naman noon ng hating gabi, nang akmang papapikit na ang kanyang mga mata, may narinig siyang mga ingay at kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Narinig din niya ang tunog na parang sa baboy. Diba, kapag yung baboy gutom, tapos naghahanap yun ng pagkain, nakakapaglikha yun ng kakaibang tunog. Ganon ang naririnig ni Mukong. Kahit sobrang hina nito, hindi niya maiwasang kabahan dahil sinasabi ng kanyang kutob na nasa bakuran lang nila ang nilalang. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang nararamdaman niya, dahan-dahan naman siyang tumayo para sana'y sumilip sa siwang ng kanilang bahay. Akmang papalapit na si Mukong sa dingding, bigla namang nanginig ang kanyang buong katawan nang hawakan siya ng kanyang ina, sabay pabulong na nagwika yun sa kanya ng, "Huwag ka nang tumingin. Balik." Dahil dito, agad naman siyang sumunod ng hindi na nagtatanong. Isipin ninyo, resonableng tao itong si Mukong, pero sa puntong yon, hindi niya mapigil na sumunod sa utos ng nanay niya kahit wala naman siyang ideya ukol sa ibig nitong sabihin. Ang tanging iniisip niya lang kasi noon, walang iba kundi ang kaligtasan nilang lahat.
Paghiga naman niya, nagpatuloy ang ganoong tunog. Minsan lumalapit yun sa dingding, tapos may mga pagkakataon namang kumakatok ito sa pinto. Ilang beses din yung tumakbo papaikot na para bang naghahanap yon ng daan para makapasok. Dahil sa pangyayari, hindi na sila nakatulog pa hanggang sa sumapit na ang sumunod na araw. Sa pagkakatanda niya, mag-aalas 4 na nang lumayas ang nilalang na yon sa kubo nila. Bago din sila bumaba, sinakto naman nila ang pagputok ng araw nang sa gayoy masigurong wala na yung kakayahan na makapagpalit anyo. Nga pala, yung bahay doon ng lola niya na taong walang tao dahil bumisita yon sa sakahan nilang malapit sa barangay ng Santa Lucia. Lingguhan yon kung umuwi dahil malapit na nga noon ang sakahan. Labis-labis naman yung ipinagpasalamat nila Mukong, gawa ng kung nagkataong naroon ang matanda, paniguradong mapapas lang din yon ng kanyang ama. Dala naman ang takot ng kanyang mga kapatid, pinili na rin ng mga itong sumama. Wala man silang ideya kung saan yun papatuloyin pansamantala. Isinama na nila yon sa paniniwalang mas ligtas ang mga ito sa kanilang tabi. Makalipas pa ang ilang minutong pagbaba, nasipat na nga nila ang kanilang tahanan kung saan agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na maligo na muna sa sapa. Kalimitan naman kasi sila doong tumatambay, kaya hindi na siya gaanong nag-alala na iwan ng mga ito sa lugar na yon. Pagsang-ayon naman ng mga ito sa kanyang sinabi, nagmamadali naman nilang tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan at sa pagbukas nila ng pinto, tumambad sa kanila ang tatay niya, pawis na nakaupo sa silyang malapit sa hapagkainan. Walang patid din ang pagtulo ng laway nito, indikasyon na may nangyayari doong hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa, pagtitigan naman nila ng kanyang ama, dahan-dahan naman yung lumuhod sa kanilang harapan habang nagwiwika ng, "Hindi ko alam kung anong binigay sa akin ng kapatid ko. Nakita kita anak kagabi, kaya sinundan kita. Ilang oras ako naghintay na pagbuksan niyo ako pero hindi niyo yun ginawa. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Hindi niyo ba ako tinuturing na parte ng pamilyang ito? At ikaw lang ay, bakit mo inilalayaw ang mga anak ko? Nakakalimutan mo na bang ako ang padre de pamilya ninyo?" Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, kitang-kita nila ang pamumula ng mga mata nito. Maya't maya rin ang pagtaas nito ng kamay na para bang naiirita ito sa liwanag ng araw. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pinilit naman nilang ipaunawa doon ang lahat pero nanatiling hindi ito kumbinsido. Imbis na sumang-ayon ito sa kanila, pinili pa sila nitong tutulan at kontrahin. Nang mapansin naman nilang parang ibang tao na ang tatay nilang yon, dahan-dahan naman silang umatras para maghanda ng tumakas. Pagsunggab naman ito sa kanila, agad namang hinugot ng kanyang ina ang rosaryo nitong nakapulupot sa kaliwa niyang kamay na siya namang ginamit niya panampal dito. Mahinang sampal lang yon, pero umiyak at napasigaw ng malakas ang tatay niya. Yun na rin ang ginamit nilang pagkakataon para tumakas upang iligtas ang kanilang sarili mula sa tiyak na panganib. Kinahapunan, agad naman silang nagpadala ng sulat para sa dalawang matanda. Inabisuhan nila itong umuwi ng maaga dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa tahanan nila. Ayon kay Mukong na
Inabot ng 3 araw bago makauwi ang matandang yon. Kaya sa loob ng mga gabing ito, naranasan nila ang mga nakakapangilabot na bagay na kailan may hindi nila inakalang darating sa kanilang mga buhay. Mabuti na lang kahit papaano, may alam ang nanay niya kung papaano kontrahin ng mga aswang. Bukod sa makabuhay, palagi din itong nagsisiga ng balat ng nyog na punong-puno ng kamangyan. Dahil sa ginawa nito, ligtas naman silang nakausad sa loob ng mga araw na yon. Pagdating naman ng 2 matanda, agad naman silang nakisilong sa tahanan nito, bakas sa kanilang pagmumuka ang matinding takot. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, alam naman nilang ligtas na sila dahil sa kaalaman ng lolo niya pagdating sa lihim na karunungan. Hindi man sa pagmamayabang pero ang matandang yon 2 beses nang nakapatay ng aswang. Ang pangunahing armas din ito, walang iba kundi yung latigong gawa sa balat ng hayop na palagi nitong dinadala sa bukid. Ayon sa matanda na, punong-puno yun ng mga pangontra sa loob, kaya isang hataw lang nito sa aswang, paniguradong mamimilipit yun sa sakit. 3 hampas lang din ito ng magkakasunod. Sigurado itong mamamatay ang nilalang na yon. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, habang nasa loob sila ng bahay, nasa labas naman ang matanda, naghihintay sa pagpakita ng kanyang ama. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, hindi nga nagkamali ang hinala ng matanda. Bago pa man niya makausap ang tatay ni Mukong, nasipat niya na yung sumugod sa kinaroroonan niya, kaya wala siyang ibang nagawa kundi hatawin yon ng latigo. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa tamaan na sa may bandang hita ang nilalang na yon. Dahil sa sakit nitong naramdaman, bahagya naman yung umatras habang pinakikinggan ang sinasabi ng matanda sa kanya. Hindi lahat ng pagkakamali pwede mo pang mabawi at maitama. Ang ginawa mong pagsunod sa kapatid mo, magdudulot ng kamatayan at pagkasunod mo sa impyerno. Sinayang mo ang iyong pamilya, Gregorio. Pasensya ka na. Wala akong magagawa para lunasan ang iyong karamdaman. Ito lang ang naiisip kong paraan para mailigtas ang tahanang ito mula sa panganib na dala mo. Wika ng lolo niya sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ng tatay niya, umangi lang naman ito habang pinipilit pang tumayo. Nang mapansin yon ng matanda, agad naman niya yung hinataw sa likod, dahilan para bumagsak na yon sa lupa. Habang namimilipit ito sa sakit, saksing buhay naman si Mukong sa estado noon ng kanyang ama pagkatama sa katawan nito ng latigo ng lolo niya. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman yung umatras at nung akmang papalabas na yon sa bakuran ng bahay, mabilis yung humukay sa lupa hanggang sa bigla na lamang yung mawala. Pagsilay naman ng lolo niya sa ginawa nito, minabuti naman itong wag ng sundan ang ginawang pagtakas ng kanyang ama. Alam kasi nitong tuso ang mga aswang, kaya sa lahat ng oras pinipilit nitong maging bihilante sa mga kilos niya. Linggo pa ang lumipas, nagpatuloy ang panggagambala nito sa kanila. Akala niya wala na yung patid pero dumating ang isang hapon na may dumayong pangkat sa lugar nila. Hinanap nito ang tsuhin niya. Gawa ng ayon sa mga ito, ninakaw nito ang pinakamahalagang bagay ng kanilang pamilya. Mariin din itong inilahad na ang tanging nagtatangan lamang sa bertud na yon ng pakay nila.
Nang marinig naman ng lolo niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinuro ang bahay nila Mukong na siya namang dali-daling nilapitan ng mga nilalang na yon. Kung hindi nagkakamali ang matanda, yung 5 lalaking kausap niya, purong gabunan. Sa puntong yon, doon na rin niya unti-unting napagtanto kung bakit hindi nagawang makontrol ni Gregorio ang minana nitong bertud. Sa pagbalot naman ng dilim sa buong kalupaan, kitang-kita nila kung papaano magsipalit ng anyo ang mga dayong yon. Pag-atungal naman ng mga ito, walang patid naman itong pinasok ang bahay hanggang sa makuha na nila yung tatay niya. Bagaman naghihingalo na yon at malapit nang mawala ng buhay, hindi pa rin ito pinatawad ng mga nilalang. Paglabas naman nila sa bakuran, mabilis naman yung nagsilipad, dagit-dagit ang kanilang padre de pamilya. Nang mawala na ang mga ito, agad namang pumasok yung lolo nila para ilahad sa kanila na patay na ang kanilang ama. Hindi na yan babalik dahil sa estado nito nung lumabas yun sa bahay nila. Nagdedeliryo na yon at malapit nang mamatay. Nang marinig naman nila Mukong ang sinabi nito, nagdulot naman yon ng matinding sakit, pero pinili nilang unawain ang lahat. Taon pa ang lumipas pinuno, kailan may hinding-hindi nila makakalimutan ang mga pangyayaring yon. Para din sa kanya, isa yung habang buhay na bangungot. Lalo pat alam niya sa kanyang sarili na walang kasalanan ang kanyang ama. Okay. Opinyon ko sa kwento. Kawawa naman talaga yung tatay ni Mukong kasi totoo naman talaga, lalo na yung title, di ba? Wala naman talagang kasalanan yung tatay niya eh. Pero kasi nga, dahil kapatid, kapamilya, mahal niya, tutulungan niya talaga yun kahit na anong problema nun. Alam naman nating lahat, di ba? Likas ng ugali natin yan ng mga Pilipino na tumulong sa mga kamag-anak. Pero hindi ko lang matanggap yung ginawa ng tsuhin niya. Parang sobra-sobrang pandidemonyo, sobra-sobrang pantatraidor ang ginawa nito para lamang makatakas sa ginawa niyang kasalanan. Kasi kasalanan niya, ninakawan niya ng bertud yung mga gabunan. Paano kung sobrang halaga nun? Paano kung lulunok nun yung pinakapinuno nila? Diba? So hahanapin talaga ng mga gabunan yon hanggang dulo pa ng daigdig kung kailangan nilang puntahan. So para sa akin yung kwento na to masakit kasi punong-puno ng pagtatraidor. Pero maganda rin naman ng konti kasi pinakita rito yung ugaling Pilipino na matulungin talaga sa kamag-anak. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.